Kumusta po sa inyong lahat? Ako si Dr. Javier Santos at ngayon ay ating susuriin ang isang napakahalagang paksa, ang lihim gulay, MGA nakakamatay na kainan na ikinasisirang ang iyong bato. Madalas nating naririnig na ang pagkain ng maraming gulay ay mabuti para sa kalusugan at totoo naman iyan. Ang mga gulay ay biyaya ng kalikasan, malamig, malinis at hindi nakakataba o nagpapataas ng asukal sa dugo. Ngunit naitanong na ba ninyo sa inyong sarili kung ang pagkain ng maling uri ng gulay sa maling paraan ay maaaring makapagpahina ng inyong bato araw-araw? Hayaan ninyong ikuwento ko sa inyo ang kaso ni Mang Tonyo, 68 taong gulang mula sa Batangas. Si Mang Tonyo ay isang maingat na tao. Araw-araw siyang kumakain ng gulay at prutas, kaunti lang ang karne at isda at iniiwasan ang piniritong pagkain. Ngunit kamakailan, sa kanyang regular na check-up, tumaas ng husto ang kanyang creatinine level at mataas ang kanyang kidney enzymes. Sinabi ng doktor na kung hindi agad aayusin, kailangan niya ng magdialysis. Naguluhan si Mang Tonyo, hindi niya maintindihan kung bakit. Nang tanungin siyang mabuti ni Dr. Javier Santos, nalaman na kumakain pala si Mang Tonyo ng maraming kangkong, alugbati at ampalaya. Ang mga ito ay gulay na mayaman sa potassium at oxalate na dapat iwasan ng mga taong may mahinang bato. Malamang, marami sa inyo ang magugulat dahil ang mga gulay na ito ay madalas makita sa palengke at mura pa. Akala ng lahat ay mabuti ang kumain ng marami. Ngunit sa katunayan, kapag mahina na ang ating bato, ang pagkain ng maling gulay ay parang nagdadagdag ng pasanin sa maliit na filter sa ating katawan. Minsan, sa loob lamang ng ilang buwan, ang creatinine level ay tumataas ng husto at ang pinsala sa bato ay maaaring hindi na mabawi. Kaya naman, sa video na ito, malinaw kong ibabahagi ang 5 uri ng gulay na ligtas kainin ng mga taong may mahinang bato araw-araw upang matulungan ang bato na maging malamig at bumaba ang creatinine. At 5 uri ng gulay na mukhang harmless ngunit dapat iwasan kaagad dahil maaaring magdulot ito ng mabilis na pagkapagod ng bato. Tandaan ninyong sundan ang video hanggang sa huli upang hindi makaligtaan ang mahalagang impormasyon para sa inyong kalusugan. At kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang nilalaman, pindutin ang subscribe button upang magkaroon ako ng mas maraming motibasyon na magbahagi ng higit pa. Kung may tanong naman kayo, mag-iwan lang ng komento, babasahin ko lahat at sasagutin ko ng detalyado ang bawat isa. Bahagi 2. 5 ligtas na gulay para sa mga may mataas na creatinine. Kulay bialge. 1. Pinakulo ang repolyo, mababa sa potassium, nakakalamig sa bato, at maaga ang nakakabawas ng pamamaga. Minamahal kong mga kababayan, kung pipiliin ang pinakamadaling at pinakamabait na gulay para sa mga may mataas na creatinine, tiyak na nangunguna ang pinakulo ang repolyo sa listahan. Ang dahilan ay simple, ang repolyo ay likas na mababa sa potassium. Isang tasa ng nilutong repolyo ay mayroon lamang humigit kumulang 150 mg ng potassium, mas mababa kaysa sa kangkong, alugbati o ampalaya. Para sa mga taong may mahinang bato, ang pagkain ng gulay na mababa sa potassium ay magpapababa ng pasanin sa bato, hindi nito pipilitin ang katawan na masyadong mag-filter. Bukod pa rito, ang repolyo ay naglalaman ng sulforaphane. Ito ay isang natural na sangkap na nakakatulong laban sa pamamaga, bumababa ang pinsala sa tisyu ng bato at atay. Ipinakita ng mga pag-aaral sa Japan at Germany na ang regular na pagkain ng repolyo ay maaaring makatulong na bawasan ang mga tanda ng talamak na pamamaga sa mga taong may stage 2 o 3 kidney failure. Ang isa pang plus point ay napakadali lutuin ng repolyo, madaling tunawin, at hindi nagdudulot ng kabag kung maluluto ng mabuti at ngunguya ng maayos. Maaari ninyong pakuluan ito ng simple, lagyan ng ilang hiwa ng luya para uminit ang tiyan, o lutuin ng maalat-alat na sopas na may giniling na manok o baboy, huwag lagyan ng ginisa o bagoong. Ito ay isang ulam na malusog at masarap. Isa pang bagay na nais kong ipaalala ay huwag kumain ng hilaw na repolyo, dahil ang mga taong may problema sa bato ay dapat iwasan ang hilaw na gulay na naglalaman ng bakterya at mahirap tunawin. Ang pinakamainam ay pakuluan ng mabuti at itapon ang unang pinagpakuluan. Sa madaling salita, ang pinakuluang repolyo ay mura, madaling bilhin, mayaman sa fiber, anti-inflammatory, mababa sa potassium, angkop para sa mga may mataas na creatinine, madaling lutuin, at hindi nangangailangan ng mantika. Kung mayroon sa inyo na hindi pa sanay kumain ng repolyo, iminumungkahi ko na simulan ang 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, iikot-ikot sa iba pang ligtas na gulay.
Ang regular at tamang pagkain ay makikita ninyong bumababa ang creatinine level at magiging mas magaan ang tiyan at mas madalas ang pag-ihi. At susunod, inaanyayahan ko kayong tuklasin ang gulay BLG. 2. Ang pipino na binalatan. Mukhang ordinaryo, ngunit kung kakainin ng tama, ito ay isang gulay na napakabisa bilang diuretic at pampalamig sa bato para sa mga may mataas na creatinine. Kulay ble. 2. Pipino, binabalatan. Maaga ang diuretic, nakakalamig sa bato, halos walang potassium. Minamahal kong mga kababayan, kung ang repolyo ay gulay na nakakatulong laban sa pamamaga, ang pipino naman ay natural na pampalamig sa bato, nakakatulong sa detoxification, at maaga ang diuretic na halos hindi nagpapataas ng potassium load sa katawan. Maraming matatanda ang nag-iisip na ang pipino ay isang side dish lamang para pampalamig. Ngunit sa katunayan, sa tradisyonal na medisina at modernong pananaliksik, ang pipino ay may epekto na sumusuporta sa bato na gumana ng mas madali dahil sa kakayahan nitong i-regulate ang tubig at electrolyte sa katawan. Ang pipino ay naglalaman ng hanggang 95% purong natural na tubig at napakababa sa potassium, humigit kumulang 75 mg lamang sa 100 gram, kaya't napakabisa nito para sa mga may mahinang bato at mataas na creatinine, lalo na sa mga may bahagyang pamamaga, nahihirapan sa pag-ihi o bihira lang umihi. Hindi lamang iyan, ang pipino ay naglalaman din ng maliit na halaga ng silika at flavonoid. Ito ay mga mild antioxidant na nakakatulong na protektahan ang maliliit na daluyan ng dugo sa bato na sumusuporta sa pagpigil sa pagkasira ng glomeruli ng bato. Ligtas na paraan ng paggamit, madaling tunawin. Balatan ang pipino dahil ang balat nito ay maaaring may residue ng pesticide at mahirap tunawin para sa matatanda. Maaaring kainin ng hilaw, kasama ng pangunahing pagkain o gawing juice na walang asukal o asin. Maaaring pakuluan ng bahagya ang pipino na may luya o lutuin ng plain soup upang palamigin ang tiyan at madaling makatulog. Espesyal na paalala, huwag kumain ng malamig na pipino mula sa refrigerator dahil madali itong magdulot ng sakit ng tiyan at pagtatae. Kumain ng humigit kumulang 100 hanggang 150 gram bawat pagkain, 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo ay sapat na. Ang pipino na binalatan ay mukhang simple, ngunit ito ay isang natural na diuretic para sa mga may mahinang bato. Kung madalas ninyong nararamdaman na mabigat ang inyong katawan, bihira umihi o may bahagyang pamamaga sa binti, ito ang pagkain na dapat ninyong isama sa inyong lingguhang dieta. At susunod, dadako tayo sa gulay BLG. Atatla, ang puting labanos ay hindi lamang nakakapagpalamig sa atay, kundi mayroon ding kakayahang linisin ang dugo at suportahan ang natural na pagtanggal ng lason sa bato. Inaanyayahan ko kayong magpatuloy sa panonood. Kulay blege. 3. Puting labanos. Naglilinis ng dugo, diuretic, sumusuporta sa detoxification ng bato. Minamahal kong mga kababayan, kung mayroong isang gulay na mura, madaling hanapin at nakakatulong na bawasan ang presyon sa bato sa natural na paraan, iyan ay ang puting labanos. Hindi sinasadya na may kasabihan ng mga matatanda. Kumain ng labanos sa taglamig, uminom ng luya sa tag-init, mabubuhay ka ng 100 taon nang walang gamot. Ang puting labanos ay matagal nang itinuturing na halamang gamot sa pagkain dahil hindi lamang ito diuretic, kundi nakakatulong din sa paglilinis ng dugo, binabawasan ang dami ng lason na naipon na kailangang iproseso ng bato. Para sa mga taong may mahinang bato at mataas na creatinine, mahalaga ang pagbawas ng pasanin sa glomeruli ng bato, ibig sabihin ang pagbawas ng dami ng dumi na kailangan nilang i-filter araw-araw. At magagawa iyan ng puting labanos dahil sa mataas na nilalaman nitong tubig, higit sa 90%, at naglalaman din ito ng enzyme diastase na sumusuporta sa pagtunaw ng protina at labis na taba, mga salik na nagdudulot ng labis na karga sa bato kung mahina ang absorption. Lalo na, ang labanos ay naglalaman ng active compound na glucosinolate. Ito ay isang grupo ng natural na sangkap na anti-inflammatory, nagpoprotekta sa mga sel ng bato at atay, at pinag-aralan na sa maraming unibersidad sa Japan at Korea. Paraan ng paggamit na angkop para sa matatanda na may mahinang bato. Hiwain ng manipis, pakuluan o lutuin ng plain soup na may luya at lean meat. Maaaring steam kasama ng isda o manok. Huwag igisa sa mantika o kainin ng hilaw. Gamitin ang labanos para lutuin ng lugaw o igisa sa buto ng manok na may gulay na madaling tunawin. Maliit na paalala,
Huwag kumain ng labanos kasama ng karot sa isang ulam dahil hindi sila magkatugma sa digestive enzymes. Para sa mga may low blood pressure, kumain ng katamtamang dami dahil ang labanos ay nakakatulong na magpababa ng blood pressure ng bahagya. Ang puting labanos ay mukhang simple, ngunit ito ay isa sa mga pinakamabisang katuwang upang matulungan ang katawan na magtanggal ng dumi ng madali, sumusuporta sa bato na gumana ng mas madali at nakakatulong din na panatilihing malinis ang bituka, binabawasan ang constipation na madalas na problema ng maraming matatanda. At ngayon, inaanyayahan ko kayong dumako sa gulay BLG. 4 ang kalabasa. Isang uri ng prutas ngunit ginagamit bilang gulay na may kakayahang magpalamig, pampalamig sa atay, at napakagaan na diuretic na dapat gamitin ng mga may mahinang bato nang hindi bababa sa 2 beses sa isang linggo. Inaanyayahan ko kayong magpatuloy sa panonood. Gulay BLG. 4. Kalabasa, pampalamig sa atay, diuretic, mababa sa asin, nakakatulong sa bato na mag-filter ng magaan. Minamahal kong mga kababayan, kapag pinag-uusapan ang gulay na malamig, madaling lutuin at napakabait sa mga taong may problema sa bato, ang kalabasa ay laging nangunguna sa listahan. Ang kalabasa ay isang uri ng pagkain na mayaman sa tubig, mababa sa sodium, halos walang taba at may kakayahang magpalamig at maging natural na diuretic. Napakahalaga nito para sa mga matatanda na may mataas na creatinine level o mahinang bato. Maraming matatanda ang nag-iisip na ang pagkain lang ng berdeng gulay ay mabuti, ngunit hindi lahat ng gulay ay magaan para sa bato. Ang kalabasa ay isang exception dahil ang nilalaman nitong potassium ay napakababa kumpara sa ibang prutas, humigit kumulang 100 mg lamang sa 100 grami ng hilaw na kalabasa. Nakakatulong ito upang hindi masyadong mapuno ang bato sa pag-filter ng mineral, lalo na kung kailangan ninyong limitahan ang potassium sa inyong dieta. Bukod pa rito, ang kalabasa ay mayaman sa natural digestive enzymes at mild organic acids na sumusuporta sa pagtanggal ng lason sa dugo. Nakakatulong din ang kalabasa na palamigin ang atay, isang organ na nakikipagtulungan din sa bato upang iproseso ang lason araw-araw. Pinakamahusay na paraan ng paggamit ng kalabasa para sa mga may mataas na creatinine. Maaring lutuin ang kalabasa soup na may giniling na lean meat, lagyan ng kaunting asin. Maaaring steam ang kalabasa, kainin kasama ng kanin o gamitin bilang pinakuluang ulam. Huwag na huwag pigaan ng hilaw na kalabasa para inumin dahil madali itong magdulot ng low blood sugar na nakakaapekto sa panunaw. Ilang maliit na paalala, huwag kumain ng masyadong maraming kalabasa sa isang araw dahil ang han na katangian ng kalabasa ay maaaring magdulot ng lamig sa tiyan, lalo na sa mga madaling magtae. Ang kalabasa na matagal nang nakaimbak ay madaling mag-ipon ng nitrate, kaya't gumamit lamang ng sariwa at matigas na kalabasa. Ang kalabasa, bagamat pamilyar at madaling lutuin, kung gagamitin ng tama 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, ay makakatulong na makahinga ang bato, mababawasan ang presyon ng pag-filter ng lason at pamamaga sa matatanda. At susunod, dadako tayo sa gulay BLG. 5. Ang pulang o dilaw na bell pepper. Ito ay isang gulay na mayaman sa bitamina C, mababa sa potassium at itinuturing na isa sa pinakamabisang antioxidant na gulay at prutas. Napakabuti para sa mga gustong protektahan ang mga daluyan ng dugo sa bato. Inaanyayahan ko kayong magpatuloy sa panonood. Gulay BLG. 5. Pulang o dilaw na bell pepper. Mayaman sa bitamina C, mababa sa potassium, antioxidant, mabuti para sa mga daluyan ng dugo sa bato. Minamahal kong mga kababayan, marami ang nag-iisip ng sili ay agad na nag-iisip ng anghang at init, ngunit sa katunayan, ang bell pepper, lalo na ang pula at dilaw na uri, ay hindi talaga maanghang at isa sa mga pinakamahusay na gulay para sa mga may mataas na creatinine at mahinang bato. Ang bell pepper ay hindi lamang kilala sa makulay nitong kulay kundi naglalaman din ng mataas na bitamina C na katulad ng sa citrus at mababa sa potassium na napakabisa para sa mga nangangailangan ng proteksyon sa bato at pag-iwas sa pinsala sa daluyan ng dugo. Ang bitamina C ay may mahalagang papel sa pagpapalakas ng resistensya, nakakatulong sa katawan na labanan ng impeksyon, isang salik na madaling makapagpalala ng pamamaga ng bato. Nakakatulong din ito na panatilihing matibay ang capillaries, pinipigilan ang pagtagas ng dugo na mahalaga kapag humihina ang bato. At lalo na, pinapabagal ng bitamina C ang proseso ng oxidation, pinipigilan ang pinsala sa mga sel ng bato na dulot ng free radicals.
Bukod sa vitamina C, ang bell pepper ay naglalaman din ng beta-carotene at maraming uri ng flavonoids na mga natural na anti-inflammatory agent. Dahil dito, ang regular na pagkain ng bell pepper ay makakatulong na bawasan ang talamak na pamamaga ng bato na siyang nagpapababa ng presyon sa proseso ng pag-filter ng dugo ng katawan. Angkop na paraan ng paggamit ng bell pepper para sa matatanda na may mahinang bato. Hiwain ng manipis, igisa ng bahagya sa olive oil at sibuyas, kainin kasama ng kanin. Maaring i-steam o ihalo sa nilagang gulay kung hindi magtatatae. Iwasan ang pagkain ng hilaw kung mahina ang panunaw dahil madali itong magdulot ng kabag. Ilang maliit na paalala. Pumili ng pulang o dilaw na bell pepper dahil mayroon itong mas mataas na vitamina C at antioxidant kaysa sa berdeng bell pepper. Kung mayroon kayong stomach ulcer, kumain ng katamtamang dami, lutuin ng mabuti. Ang bell pepper ay kailangan lamang gamitin ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo upang makapagbigay ng sustansya na mabuti para sa cardiovascular system, mga daluyan ng dugo sa bato, at nakakatulong din na gawing mas kaakit-akit at madaling kainin ang pagkain. At sa gayoy, napag-usapan na natin ang 5 ligtas, madaling hanapin, madaling lutuin, at napakabait na gulay para sa bato, lalo na sa mga may mataas na creatinine. Ngayon, inaanyayahan ko kayong dumako sa susunod na bahagi, bahagi 3. 5 uri ng gulay na bagaman pamilyar ay dapat iwasan ng mga may mahinang bato upang maiwasan ang mga pagkakamali na maaaring magpahina ng bato araw-araw. Uri 1, spinach alugbati, labis na kali at oxalate na nagdadala ng pasanin sa bato. Minamahal kong mga kababayan, ang spinach na tinatawag ding alugbati o kai bok soy ay itinuturing ng marami bilang superfood dahil sa ama nito sa bitamina, mineral at antioxidant. Gayunpaman, para sa mga taong may mataas na creatinine at mahinang bato, ang spinach ay hindi isang magandang pagpipilian sa pang-araw-araw na pagkain. Ang pangunahing dahilan ay isang natural na sangkap na tinatawag na oxalate. Ito ay isang compound na kapag pumasok sa katawan ay nakikipag-ugnayan sa calcium at bumubuo ng calcium oxalate, isa sa mga pangunahing salarin ng kidney stones. Para sa mga taong may normal na kidney function, ang maliit na dami ng oxalate ay maaaring ilabas. Ngunit kung mahina ang bato at mahina ang kakayahan nitong mag-filter, unti-unting mag-iipon ng oxalate, bubuo ng kristal at magdudulot ng pinsala sa tissue ng bato. Hindi lamang iyan, kapag mataas na ang creatinine sa dugo, nangangahulugang overworked na ang bato, ang pagdagdag ng oxalate sa pamamagitan ng pagkain ay parang nagdadagdag pa ng pasanin sa bato. Bukod pa rito, ang spinach ay mayaman din sa potassium, humigit kumulang 56 mg ng potassium sa 100 gram. Ang antas na ito ay medyo mataas para sa mga kailangang limitahan ng potassium. Maraming matatanda ang nag-iisip na ang gulay na ito ay masustansya kaya't pinipiga nila ito at iniinom tuwing umaga na hindi sinasadya ay naglalabas ng labis na potassium at oxalate sa dugo ng sabay-sabay na nagiging sanhi upang hindi makayanan ng bato na iproseso. Payo para sa mga may mataas na creatinine. Kung gusto ninyo talagang spinach, maaari itong pakuluan ng bahagya at itapon ang unang pinagpakuluan upang mabawasan ang oxalate at potassium. Huwag kumain ng higit sa 1 beses sa isang linggo at huwag pigaan para inumin. Mas mainam na palitan ito ng mas ligtas na gulay tulad ng kalabasa, repolyo o puting labanos. Sa madaling salita, ang spinach ay mabuti ngunit hindi para sa mga may mahinang bato. Kung kakainin ninyo ng labis o sa maling paraan, maaari itong magdulot ng kidney stones, mabilis na pag-unlad ng pamamaga ng bato at patuloy na pagtaas ng creatinine. Susunod, inaanyayahan ko kayong dumako sa gulay BLG. 2. Isang uri ng gulay na napakapamilyar, may magandang kulay na pula-lila ngunit naglalaman ng napakaraming potassium na lalong nagpapahina sa bato. Ang amaranth, kulitis na pula. Inaanyayahan ko kayong magpatuloy sa panonood. Uri 2. Pula na amaranth, kulitis. Mataas sa potassium, ang labis na pagkain ay maaaring magdulot ng panganib sa mga may mahinang bato. Minamahal kong mga kababayan, ang pula na amaranth na tinatawag ding pulang kai bok soy ay isang napakapamilyar na gulay sa mga Pilipino, lalo na sa mga pagkain sa tag-init. Ang gulay ay may magandang kulay na pula-lila at kapag niluto, ang tubig ay nagiging matingkad na pula, malamig kainin, malambot at madaling tunawin. Ngunit ang mahalagang bagay na hindi alam ng marami
ay ang pula na amaranth ay mas mayaman sa potassium kaysa sa spinach at napakadali itong magdulot ng panganib kung kakainin ng marami ng mga may mahinang bato at mataas na creatinine. Bakit mapanganib? Sa 100 grami ng pula na amaranth, maaaring naglalaman ito ng halos 700 mg ng potassium, isang napakataas na antas. At tulad ng alam ninyo, kapag bumababa ang kidney function, hindi na epektibong na-filter ng bato ang potassium na nagre-resulta sa hyperkalemia, isang napakapanganib na kondisyon. Ang mataas na potassium sa dugo ay maaaring magdulot ng mabilis na pagtibok ng puso, irregular na tibok ng puso, pagkapagod, hirap sa paghinga, at maging cardiac arrest kung lumampas sa ligtas na antas. Ang isa pang nakakalungkot ay ang amaranth ay madalas na pinakukuluan at iniinom ang sabaw. Maraming matatanda ang nag-iisip na ito ay pampalamig at pampapresko sa atay, ngunit para sa mga may mahinang bato, ang pinagpakuluan na ito ay naglalaman ng napakataas na dissolved potassium na nagiging sanhi upang mas mabilis na pumasok ang potassium sa katawan kaysa sa pagkain ng kanin. Bukod pa rito, ang pula na amaranth ay naglalaman din ng maraming oxalate tulad ng spinach. Ang sangkap na ito ay nag-aambag din sa pagbuo ng kidney stones at nagdudulot ng bahagyang pamamaga sa tissue ng bato kung kakainin ng regular. Payo para sa mga may mataas na creatinine. Kung gusto ninyo talaga ang pula na amaranth, kumain lamang ng napakaliit na dami, humigit kumulang 50 gram bawat pagkain at huwag inumin ang pinagpakuluan. Iwasan ang pagkain ng gulay na ito ng tuloy-tuloy sa loob ng maraming araw, lalo na kung isasama sa ibang pagkain na mayaman sa potassium tulad ng saging, black beans at kamote. Ang mga taong nagdadialysis o may mataas na potassium sa dugo ay hindi dapat kumain nito. Sa madaling salita, ang pula na amaranth ay maganda sa mata at malamig kainin ngunit hindi para sa mga may mataas na creatinine. Kung hindi mag-iingat at kakain ng marami, ang potassium sa dugo ay maaaring tumaas ng husto na maaaring makasama sa puso, magdulot ng stroke, isang napakapanganib na komplikasyon ng talamak na sakit sa bato. Susunod, dadako tayo sa ikatlong uri ng gulay. Isang gulay na mukhang harmless ngunit nagdudulot ng muscle cramps at nakakaapekto sa nerbiyos. Kung mahina na ang bato, iyan ay ang kangkong. Sundan natin. Uri 3. Kangkong, mura, masarap, madaling kainin ngunit hindi mabuti para sa mga may mahinang bato at mataas na creatinine. Mga kababayan, sa pang-araw-araw na pagkain, marahil ang kangkong ang pinakapamilyar na ulam. Nilaga man, ginisa sa bawang, o ginawang ensalada, ang kangkong ay madaling kainin, madaling lutuin at mura pa. Gayunpaman, para sa mga taong may problema sa mahinang bato at mataas na creatinine, ito ay isang uri ng gulay na kailangan ng espesyal na pag-iingat at dapat pangang iwasan kung posible. Bakit nakakasama ang kangkong sa mga may mahinang bato? Ang unang bagay na dapat tandaan ay ang kangkong ay may medyo mataas na nilalaman ng potassium, humigit kumulang 406 hanggang 500 mg ng potassium sa 100 gram ng gulay. Para sa mga malusog na tao, ang dami na ito ay hindi nakakapag-alala, ngunit para sa mga taong may kidney failure, bumababa ang kakayahan nilang i-filter ang potassium at ang pagkain ng maraming kangkong ay magpapataas ng potassium sa dugo. Tulad ng ibinahagi sa nakaraang bahagi, ang mataas na potassium sa dugo ay magdudulot ng irregular na tibok ng puso, mabagal o sobrang bilis na tibok ng puso, pagkapagod, hirap sa paghinga, at maging bigla ang cardiac arrest. Bukod sa potassium, ang kangkong ay mayroon ding kapansin-pansing katangian na mataas ang nilalaman ng purine. Kapag pumasok ang purine sa katawan, ito ay nagiging uric acid na nagpapataas ng panganib ng gout at ang mataas na uric acid sa dugo ay nagpapalala ng talamak na sakit sa bato. Hindi lamang iyan, ang kangkong ay madalas na itinatanim sa mga lugar na may stagnant na tubig, madaling kapitan ng mga parasito, bulate at flukes. Kung mahina ang bato at bumababa ang kakayahan ng katawan na mag-filter ng lason, ang pagkain ng maruming kangkong ay maaring magdulot ng impeksyon sa bituka o maging glomerulonephritis. Ang ilang matatanda ay mayroon pang ugali na kumain ng hilaw na kangkong o bahagyang luto. Ipinapaalala ko na napakapanganib nito kung kayo ay nagpapagamot sa bato o may mataas na creatinine. Sa panahong ito, ang immune system at ang kakayahan ng katawan na mag-filter ng lason ay mas mahina kaysa sa normal na tao. Sa madaling salita, ang kangkong, bagamat mura at popular, ay may mataas na nilalaman ng potassium at purine na madaling magdulot ng komplikasyon sa mga pasyente ng bato. Pinakamabuti,
Kung kayo ay may mataas na creatinine, iwasan ang pagkain ng kangkong ng tuluyan o gumamit lamang ng napakaliit na dami at lutuin ng mabuti kung kinakailangan. Susunod, dadako tayo sa ika-4 na uri ng gulay. Ang gulay na itinuturing na gulay ng hari dahil sa masustansyang katangian nito, madalas na makikita sa mga pampalusog na pagkain, ngunit kung mahina ang bato at kakainin ng marami, maaari itong makasama sa atay at bato. Iyan ay ang talbos ng kamote. Inaanyayahan ko kayong magpatuloy sa panonood. Uri 4. Talbos ng kamote. Akala mo pampalamig sa atay at pampadugo, ngunit palihim na nakakasama sa mga may mahinang bato. Mga kababarglam, ang talbos ng kamote ay matagal nang itinuturing na malusog na pagkain, pampalamig, lalo na para sa mga bagong gumagaling sa sakit, mga babaeng nanganak o sinumang gustong mag-detox. Ang sinumang taga-probinsya ay pamilyar sa nilagang talbos ng kamote na may giniling na karne, mabango, matamis at madaling kainin. Ngunit hayaan ninyong ibahagi ko ang isang katotohanan na hindi gaanong alam. Kung kayo ay may mahinang bato, mataas ang creatinine level, ang regular na pagkain ng talbos ng kamote ay maaaring magdulot ng mas matinding pagtatrabaho ng bato at maaaring pabagalin ang natural na proseso ng pag-filter ng dugo. Bakit hindi dapat gumamit ng maraming talbos ng kamote kung mahina ang bato? Naglalaman ng maraming phytate at oxalate. Ang talbos ng kamote ay naglalaman ng oxalate, isang uri ng compound na kapag pumasok sa katawan ay nakikipag-ugnayan sa calcium upang bumuo ng calcium oxalate stones, isa sa mga pinakakaraniwang uri ng kidney stones. Ang isang normal na tao ay walang problema sa pagkain ng talbos ng kamote, ngunit ang mga may kidney failure o mataas na creatinine level ay kakain ng maraming oxalate na magpapahirap sa proseso ng pag-filter ng bato. Nakakaapekto sa pagsipsip ng mineral. Ang talbos ng kamote ay naglalaman din ng phytate. Ang sangkap na ito ay humahadlang sa pagsipsip ng iron, zinc at calcium na napakahalaga para sa matatanda. Kung mahina ang inyong gana sa pagkain at kumakain kayo ng maraming talbos ng kamote nang hindi nagdaragdag ng sapat na sustansya, maaaring magkaroon ng anemia ang inyong katawan, pagkapagod at mabagal na paggaling. Mayroon itong bahagyang epekto ng muscle contraction sa smooth muscles. Ipinapakita ng ilang pag-aaral na ang talbos ng kamote ay naglalaman ng active compound na papaverine na maaaring magdulot ng bahagyang contraction ng uterine smooth muscles, bituka at magdulot ng digestive problems kung kakainin ng marami. Para sa mga matatanda na may mahinang digestive system, ang labis na pagkain ng talbos ng kamote ay madaling magdulot ng kabag, hirap sa panunaw, pagtatae na nagdadagdag ng pasanin sa bato at bituka. Kaya, dapat bang iwasan ng tuluyan ang talbos ng kamote? Hindi na kailangang iwasan ng tuluyan, ngunit kumain lamang ng 1 o 2 beses sa isang linggo sa maliit na dami at laging lutuin ng mabuti. Huwag kumain ng hilaw na talbos ng kamote, gawing smoothie, o inumin bilang juice tulad ng ginagawa ng ilang tao sa maling paraan. Lalo na, huwag kumain ng talbos ng kamote ng tuloy-tuloy sa loob ng maraming araw at iwasan ang paggamit nito sa gabi dahil madali itong magdulot ng lamig sa tiyan, madalas na pag-ihi, na hindi mabuti para sa mga may mahinang bato. Ngayon, inaanyayahan ko kayong dumako sa huling uri ng gulay sa listahan. Isang uri ng gulay na mukhang magaan ngunit nagdudulot ng sticky gut, hirap sa panunaw, at madaling magpapataas ng panganib ng pamamaga kapag mahina ang kidney filtration function, iyan ay ang labong ng kawayan. Ipagpatuloy natin ang susunod na bahagi, Uri 5. Labong ng kawayan. Mahirap ipawala ang likas na lason, lalong nakakasama sa mahinang bato kung kakainin ng labis. Mga kababayan, kapag binabanggit ang labong ng kawayan, marahil marami ang makakaalala sa mga masasarap na lutuin tulad ng sinigang na labong, pansit molo na may labong, o ginataang labong. Ang lasa ng labong ay napakaakit, malutong at madaling lutuin. Gayunpaman, ito ay isa sa mga uri ng gulay na dapat iwasan ng husto ng mga taong may mahinang bato at mataas na creatinine. Maaaring kakaiba ito sa simula dahil ang labong ay natural na pagkain. Ngunit ang dahilan kung bakit nagiging mapanganib ang labong sa mga taong may mahinang kidney function ay nasa natural na lason na nasa sariwang labong. Bakit nakakasama ang sariwang labong sa mga may mahinang bato? Naglalaman ng natural na cyanide, hydrocyanic acid. Ang sariwang labong, lalo na ang mga uri na hindi pa naproseso, ay naglalaman ng isang uri ng lason na tinatawag na natural na cyanide na umiiral sa anyo ng linamarin o lotostralin. Kapag pumasok sa katawan,
Ang mga sangkap na ito ay nagiging hydrocyanic acid, isang napakapanganib na sangkap kung hindi epektibong ilalabas. Para sa mga taong may mahinang bato, bumababa ang kakayahan nilang mag-filter ng lason kaya't ang cyanide ay maaaring mag-ipon sa katawan na nagdudulot ng sakit ng ulo, pagkahilo, pagduduwal at sakit ng tiyan. Sa katagalan, maaari itong makasira sa atay, bato at nervous system. Mahirap tunawin, nagdudulot ng kabag at bloating. Ang labong ay isang pagkain na may mataas na nilalaman ng insoluble fiber kung hindi pa kukuluan ng mabuti, napakahirap tunawin. Para sa mga matatanda, lalo na ang mga may mahinang bato na may mahinang digestive system, ang pagkain ng labong ay madaling magdulot ng kabag at discomfort na nagpapataas ng presyon sa excretory system. Mataas na nilalaman ng oxalate, panganib ng kidney stones. Kaunti lamang ang nakakaalam na ang labong ay naglalaman din ng oxalate, isang sangkap na maaaring makipag-ugnayan sa calcium upang bumuo ng calcium oxalate stones. Para sa mga may mahinang bato, mas mataas ang panganib ng pagbuo ng bato at kapag lumitaw ang bato, mas mahirap gumana ang bato. Kaya, maaari bang kainin ng labong kung pakukuluan ng mabuti? Sa katunayan, ang pagpakulo ng maraming beses at pagtatapon ng tubig, pagpatuyo o pag-aasin ng tama ay makakatulong na mabawasan ang lason. Gayunpaman, para sa mga taong may kidney failure, mataas ang creatinine, pinakamabuti pa ring iwasan ng tuluyan upang matiyak ang kaligtasan. Dapat ding tandaan ng mga kababayan na hindi lamang sariwang labong kundi pati na rin ang tuyo na labong at adobo na labong na binibili sa palengke, kung hindi malinaw ang pinagmulan, ay maaaring maglaman ng cyanide residue o masira dahil sa fermentation na nagdudulot ng food poisoning. Sa madaling salita, bagamat ang labong ay pamilyar at paboritong pagkain, para sa mga may mahinang bato, ituring ang labong bilang isang pagkain na dapat iwasan kahit man lang hanggang sa maging stable ang filtration function ng bato. Kaya't napag-usapan na natin ang 5 pamilyar na gulay na maaaring palihim na makasama sa mga may mataas na creatinine. Kung mayroon sa inyo ang madalas kumain ng isa sa 5 uri na ito, huwag mag-alala. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang 3 ginintuang prinsipyo sa pagkain ng gulay na makakatulong sa inyo na patuloy na mag-enjoy sa masasarap na pagkain nang hindi nagbibigay ng presyon sa inyong bato araw-araw. Inaanyayahan ko kayong magpatuloy sa panonood. Bahagi 4. 3 gintuang prinsipyo sa pagkain ng gulay para sa kalusugan ng bato. Mga kababayan, matapos nating malaman ang 5 uri ng gulay na dapat kainin at 5 uri ng gulay na dapat iwasan kung kayo ay may mataas na creatinine, ang susunod na hakbang ay napakahalaga. Paano kumain ng gulay sa tamang paraan, tamang dami at tamang oras? Dahil hindi naman ibig sabihin na kung mabuti ang gulay ay kakainin na ng kahit anong dami at hindi rin ibig sabihin na kung iwasan ang mapanganib na gulay ay agad nalalakas ang bato. Narito ang 3 ginintuang prinsipyo na kailangan malaman ng sino mang nag-aalaga ng bato, may sakit man o nagpapaprevent. Prinsipyo 1. Laging lutuin ng mabuti ang gulay, unahin ang pinakuluan o steamed, huwag na huwag kumain ng hilaw. Mga kababayan, marahil narinig na ninyo na ang pagkain ng hilaw na gulay ay nagpapanatili ng mas maraming bitamina. Tama iyan, ngunit hindi ito angkop para sa mga may mahinang bato. Ang hilaw na gulay, salad o hilaw na gulay na inumin ay karaniwang naglalaman ng mas maraming potassium kaysa sa nilutong gulay. Samantala, ang mahinang bato ay napakahina sa pag-filter ng potassium. Kung tumaas ang potassium sa dugo, magdudulot ito ng irregular na tibok ng puso, mahinang kalamnan, at mas malala pa ay cardiac arrest. Payo: pumili ng pinakuluang, steamed, nilagang sopas o ginisa ng bahagya na makakatulong na mabawasan ang dami ng potassium at oxalate sa gulay. Huwag gamitin ang pinagpakuluan ng gulay upang lutuin ng sopas o inumin dahil ang potassium ay natunaw na sa tubig na pinagpakuluan. Prinsipyo 2. Kumain ng pare-pareho ngunit kakaunti. Hatiin ang gulay sa 2 hanggang 3 maliit na pagkain bawat araw. Ang gulay, bagamat malusog, para sa mga taong may mataas na creatinine, ang pagkain ng maraming gulay ng sabay-sabay ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng potassium sa dugo na magdudulot ng pagkapagod, pagsusuka at abnormal na tibok ng puso. Pinakamabuti na hatiin ang dami ng gulay sa 2 o 3 bahagi, gamitin sa pangunahing pagkain o sa light snacks. Sa bawat pagkain, kumain lamang ng 1 tasa ng nilutong gulay, huwag kumain ng malaking mangkok
tulad ng malusog na tao. Ang paghahati-hati na ito ay nakakatulong sa bato na gumana ng dahan-dahan, hindi bigla ang babaha ng mineral ng sabay-sabay. Prinsipyo 3. Ibabad ng mabuti, itapon ang unang pinagpakuluan, nakakatulong na bawasan ang potassium at natural na oxalate. Ito ay isang tradisyonal na tip, ngunit kinikilala ng maraming nutritionists na epektibo. Bago lutuin ang gulay, ibabad ito sa malinis na tubig nang hindi bababa sa 20 hanggang 30 minuto, maaaring palitan ng tubig 1 o 2 beses. Pagkatapos, pakuluan ang gulay ng bahagya, itapon ang unang tubig na pinagpakuluan at pagkatapos ay saka igisa, lutuin ng sopas o steam muli. Nakakatulong ito upang makabuluhang mabawasan ang dami ng potassium, oxalate at nitrate sa gulay na ginagawang mas madaling tunawin ang gulay at binabawasan ang presyon sa bato. Sa madaling salita, hindi sapat ang pagpili lamang ng ligtas na gulay, kundi kailangan din itong lutuin sa tamang paraan, sa tamang dami at sa tamang oras. Laging pakuluan ng mabuti, hatiin ang pagkain at ibabad ng mabuti bago lutuin upang ang malusog na pagkain ay maging pagkain na nagpoprotekta sa bato. Tandaan ninyo, ang tamang pagkain ng gulay ay nakakatulong din sa pagsuporta sa pagod na bato araw-araw. At ang huling bahagi ay ang mga personal na mensahe na makakatulong sa inyo na maunawaan na ang pag-aalaga sa bato ay hindi mahirap, kailangan lamang simulan sa mga pinakamaliit na bagay sa pang-araw-araw na pagkain. Conclusion, ang iyong bato, ang iyong puso. Naway ang paglalakbay na ito ay nagbigay ng liwanag sa isang paksa na napakahalaga para sa ating lahat, mula sa pag-unawa sa creatinine at kung paano ito nagpapahiwatig ng kalusugan ng ating bato hanggang sa pagpili ng ligtas at pag-iwas sa mapanganib na gulay at ang 3 ginintuang prinsipyo sa pagkain ng gulay upang hindi na mapagod pa ang ating bato. Alam ko na sa edad na ito, ang bawat pagkain ay hindi lamang tungkol sa pagkain kundi tungkol din sa pagpapanatili ng kalusugan upang mamuhay ng masaya kasama ang mga anak at apo at hindi makagambala sa sinuman kapag nagkasakit. Habang tumatanda tayo, unti-unting humihina ang ating bato. Ngunit, mga kababayan, ang paghina ay hindi nangangahulugang hindi na ito maaaring alagaan muli. Maari pa rin gumaling ang bato kung marunong tayong makinig at mag-adjust mula sa mga pinakamaliit na bagay tulad ng isang tasa ng tamang gulay, tamang paraan ng pagluluto at tamang oras ng pagkain. Maraming matatanda ang nagbahagi sa akin na sila ay kumakain ng gulay at malusog ngunit mataas pa rin ang creatinine. Ngunit nang tanungin ko ng mabuti, nalaman ko na gumagamit pala sila ng alugbati, kangkong at labong ng kawayan halos araw-araw. Ang mga gulay na ito ay mukhang mabuti ngunit palihim na nakakasama sa bato kung hindi alam. Kaya naman, ang tamang kaalaman ang unang gamot upang protektahan ang bato. Hindi na kailangan ng mamahaling gamot, hindi na kailangan ng komplikadong dieta, kailangan lang mag-ingat sa kung ano ang inilalagay natin sa ating bibig araw-araw. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang video na ito, inaanyayahan ko kayong pindutin ang subscribe button upang sa susunod ay makapagpatuloy ako sa pagbabahagi ng mga simpleng ngunit epektibong tip sa pangangalaga ng kalusugan para sa matatanda sa aking channel. At huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Anong uri ng gulay ang kinakain ninyo araw-araw? Pagkatapos panoorin ang video na ito, anong adjustment ang sa tingin ninyo ay kailangan ninyong gawin? Laging binabasa ko ng mabuti at sinusubukan kong sagutin ang bawat komento ninyo. Panghuli, nais kong magbigay ng isang personal na mensahe. Ang pangangalaga sa bato ay hindi trabaho ng doktor lamang kundi tungkol sa kung ano ang ating pinipili sa bawat pagkain. Mahalin natin ang ating bato dahil palihim itong nagmamahal sa atin araw-araw. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Sana ay marami kayong natutunan.